Hello Kathden fans! Ito na nga ha, mahal na mahal ng TFC ng ABS-CBN at saka deserve ito ni Pops Alden mga kasembreros ha. So ito na nga ha, at saka nagmumulto dito si Ethan kasi yung airport na tawag dito, yung sa Dubai nga mga kasembreros na airways. Ang unang basa ko, unang tingin ko, Ethan. Nagmumulto si Ethan. Etihad pala, no? Etihad Airways mga kasembreros, first class lounge. So deserve, sabi ng mga Kathenatics ay deserve mo yan Paps, no? Kasi buhay prinsipe si Pops Alden sa kanyang biyahe kahapon. So malamang sa malamang ay ando na si Sir Alden or maya-maya ando na si Sir Alden sa London mga kasembreros, no? Wala pa akong mamaya i-follow up ko ito mga kasembreros kasi ito yung mga kuha niya din sa maya first class na na aeroplano na yung paa ni Pops Alden ay nakatuntong. So nagkagandahan at saka parang crush ni Ma'am Catherine kasi itong paa ni Sir Alden. So finlex muna ni Mr. Fulkerson para kay Mrs. Fulkerson yung paa niya kasi nga 'di ba nung sa compliment battle nila sa Metro Magazine dati ay I like your feet, sabi niya. Sus Mariosep, ikaw lang yata na yung I like your eyes and so on. So yung kanilang compliment battle. So ito muna ay parang pampatis ni Mr. Fulkerson kay Mrs. Fulkerson sa kanya. And then ito, parang cute ito, no? Parang siyang bike na ewan na parang massage chair ba ito? So hindi ko alam. And then ito, so itong nag-wine, no? Si Pops Alden mga kasembreros, tsaka nakarelo siya. Hindi ko alam kung ang naisip rito na parang pag ganito yung si Ma'am Catherine na umiinom ng wine din mga kasembreros. Tapos nung birthday niya ni Ma'am Catherine na napasayaw pa si Ma'am Catherine mga kasembreros. Kasi hindi kasi wine yung iniinom nila that time pero mag-isa lang si Ma'am Catherine ay parang umiinom siya mga kasembreros or parang nagtatagay siya ganun mga pero ladies drink yun mga kasembreros, hindi siya Tapos nung time na lumabas sina Sir Alden kasama ang kanyang mga friends yung mga cyclist friends niya mga kasembreros at saka mga gym buddies ay tapos yung mga wine lang ang naka-picture mga kasembreros na 5 piraso ng baso. So yun ang naalala ko. And then yung New Year, no? Yung New Year ng Fulkerson family mga kasembreros na kung saan ay si Pops Alden ay yung parang San Miguel anong tawag dito? Yung kanyang iniinom ay para sa yung mga umiinom, tapos yung Catherine naman ay nasa tawag dito, nasa bangka yung time na nagbabakasyon siya mga kasembreros at saka silang dalawa yung naka-white. Basta lahat ng umiinom na may hawak sa kamay mga kasembreros. So nung time na birthday pa ito naman Catherine sa Palawan yata yun. Yun mga kasembreros. So yun po yung naalala ko dito nung sa pinost niya na wine mga kasembreros. And then ito, so yun nga si Pops Alden ay mahal na mahal ng kumapa ng ABS-CBN ng TFC kasi nga ay unang-una feature siya ng ABS-CBN mga kasembreros sa kanilang website at saka yung TFC mga kasembreros ay nag-congratulate din kahapon ng yun nga kasi magkaiba yung sa JMMSF tapos ito naman ay nag-congratulate na ulit sila sa 8th Entertainment Editor's Choice Awards nga sa Edis mga kasembreros. So iba rin yung sa greeting ng TFC ng The Filipino Channel ng ABS-CBN dito sa nominations pa lang ng Kathden mga kasembreros. So Hello Love Again, Best Picture, Best Screenplay, Best Production Design, Best Editing, Best Musical Score nominee mga kasembreros from your TFC family. Tapos of course si Direk Cathy binati rin ng The Filipino Channel. Grabe yung yung collaboration talaga, epektibo talaga ng collaboration mga kasembreros kaya ng GMA Pictures, ABS-CBN, Star Cinema, tapos yung
The Filipino Channel, GMA Pinoy TV, no, basta collaboration talagang yung epekto niya talaga, tingnan mo 1.6 billion, more than, paragay ko more than 1.6 billion pa yung mga kasembreros. Ginawa lang ng ganun para yung tax hindi gaano malaki, hindi, joke lang. And then ito, si Joros din, no, binati rin ng The Filipino Channel, mga kasembreros. Congratulations, Joseph. So, Best Supporting Actor nominee naman siya, mga kasembreros. And ano, parang ang dami ring hindi na nominate dito, no, kasi maliban kay Joshua Garcia na kung pa hindi siya nominado, si Ma'am Vilma Santos, no, yung star for all seasons, hindi rin nominado sa Editor's Choice Awards, mga kasembreros. So pumapa, parang nalaglag sila, mga pero si Ma'am Vilma Santos ano na yun, batikan, subok na yan, veterana, mga kasembreros, and marami na siyang awards. So siguro binigyan na lang ng chance yung mga bago pa, mga kasembreros. So ayun po, no. And then ito, next item natin, mga kasembreros, ay si Ma'am Catherine, no, parang dito nag-share ng mga photos na sobrang ganda. Ang Kathleen Admin, mga kasembreros, naka-Filipiniana siya. Tapos yung kulay pink nga. Ito naka-kulay pink, wala ito, no, parang bago lang ito sa aking file, mga kasembreros. So kasi yung nakaraan iba rin yun. Tapos si Pops Alden, nakasama pa niyan dito si parang si Ma'am Nadine Lustre, mga kasembreros. And then ito, yung isang fan din, no, nagpa-picture kay Pops Alden. Naka-white ang inyong box office king. Baka part ito ng team niya papunta sa mga parang fan, mga kasembreros. And then ito, back to back ito, mga kasembreros, yung People Asia Magazine, tapos sa Tatler Philippines na naman ay cover na naman si Pops Alden ng July. Grabe, no, after ng People Asia. Alam ko sa People Asia cover rin siya ngayon July, kasi June, July. Tapos yung Tatler Philippines na isang luxurious magazine, luxurious lifestyle magazine, mga kasembreros, ay feature din si Pops Alden, no, parang 2025, no. Sabi dito, Tatler Philippines is the Gen-T Leaders of Tomorrow 2025. Grabe, no. Ito yung sabi ko, mga kasembreros, na ginagawang si Sir Alden, Sir Catherine, they're good examples, mga kasembreros, talaga sa mga kabataan, sa tao in general, na talagang inuuna talaga. And he walks the talk, kasi yung kung anong sasabi niya ay ginagawa niya talaga, mga kasembreros, gaya ng sasabi niya dati na yung sa pagpipiloto, no, yung sa pagko-collab, tutulong siya sa mga Filipino movies, like sa local, tapos magkipag-collab. Kasi yung sa mga Filipino movies, talaga nagpapablock screening siya, no. Yung sa Kim Pao, yung sa Green Bones, no, saan pa ba? Tapos yung dinirect niya na of course yung Out of Order, mga kasembreros, ay parang talagang ginagawa niya yung kanyang mga plano. Kapag nakabook na yung schedule niya na yan, kahit na may sakit, kahit na may ubo, may sipon, mga kasembreros, ay talagang ginagawa niya. So grabe, no, kapag nakabooking na, kapag nakalista niya, talagang parang na-frustrate siya kapag hindi niya nagagawa, mga kasembreros, no. Parang nakita ko minsan yung sarili ko sa kanya, kasi ako, di ba, may dream talaga ako na ma-discover sa TV as Little Kuya Kim, no. Kung napapanood niyo yung mga iba kong video sa shorts, mga kasembreros, ay ginagaya ko si Kuya Kim. So kahit abutin pa ng 20 years, kahit na ma-feature lang tayo sa ABS-CBN or sa GMA, ay parang isang malaking achievement na po yun, mga kasembreros. So talagang nandun yung plano, mga kasembreros, nandun yung pangarap na hindi talaga nawawala. So parang kapag-driven ka talaga ng salita ng Panginoon, ay kaya kanyang baguhin. And action, faith with action talaga, mga kasembreros. Hindi lamang siya drawing, or hindi lamang siya salita, mga kasembreros. And then ito, si Ma'am Catherine, no, hindi ko ito naisali kasi may isang fan na nakuhaan pala siya ng video na na-close up, mga kasembreros. Pero sobrang ganda, no. Na-close up nila yung mukha ni Ma'am Catherine dun sa may TCL Tech Mania nga sa Mau Arena, mga kasembreros, nung naka-red siya. So parang
in-upload or kaka-upload lang kagabi mga kasambreros. Then ito na nga no, yung na-feature ng ABS-CBN mga kasambreros, sabi sa title ay Catherine Bernardo, Alden Richards, Vice Ganda Lead Honorees in 8th Edisys Box Office Hero Award mga kasambreros na uploaded kahapon. So sabi dito is the 8th Entertainment Editor's Choice Awards or Edis is putting the spotlight on stars who proved their box office dominance in 2024. Topping the list are Catherine Bernardo and Alden Richards, whose reunion film Hello Love Again didn't just tug at the heartstrings but also made history by grossing 1.6 billion worldwide. Grabe no? So yun mga kasembreros no, talagang mahal na mahal si Sir Alden ng ABS-CBN mga kasembreros. So and isingit ko na lang din kasi nakita ko na nakarating na pala si Sir Alden sa London mga kasembreros, na welcome na siya ng Barrio Fiesta pa crew doon. So yan ako na lang isasali ko na lang yon sa susunod natin na vlog mga kasembreros ha. So for the meantime, yan lang muna ang ating items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And today is July 5, 2025, Saturday po, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros. Ang title po, Wisdom, My Sister. Proverbs 7 verses 4 to 5. Say to wisdom, you are my sister, and call understanding your nearest kin, that they may keep you from the immoral woman, from the seductress who flatters with her words. Sa Tagalog, ang karunungan ay ituring mo na babaeng kapatid, at ang pangunawa na may kaibigang matalik, pagkat ito ang sa iyo'y maglalayo sa babaeng mapangalunya nang di ka mabighani ng matamis niyang pananalita. Agoy! So ito mga kasembreros, medyo nakakatawa, nakakatuwa at nakakaalam mga kasembreros kasi ang karunungan hindi lamang siya mag-guide sa atin sa tamang landas na ito agad-agad. So parang meron siyang yung ilalayo kanya sa kapahamakan mga kasembreros, kagaya nito no. It's a sort of protection ng Panginoon sa atin kapag meron tayong wisdom mga kasembreros. So ituring natin na babaeng kapatid no, ang wisdom. So hindi naman siya literal na babaeng kapatid mga kasembreros, pero yung mga intangible na mga characters kasi ay itinuturing siyang babaeng, yung bansa babae yung turing. So wisdom, babae mga kasembreros. So para pala, so makinig tayo ha, itong mga nangangalunya dyan, yung mga hindi kontento sa isang asawa, yung mga lalaking hindi kontento sa isang asawa, makinig kayo ha. Naging harsh no. Pero itong mga kasembreros ha, sabi dito yung kaalaman pala, yung wisdom mga kasembreros ay maglalayo sa atin na matempt tayo or maapektuhan or mahulog sa pain mga kasembreros na mga taong or mga babaeng mapang-akit na mga seductress mga kasembreros. So mga mapangalunya na babae mga kasembreros. Kasi ano yun kapag ang temptation andyan, kapag wala kang kaalaman ay wala kang protection na ito yung gagawin mo, ito yung gagawin mo. So umiwas ka, ganun mga kasembreros. So kapag itinuring pala natin na parang nearest kin mga kasembreros or kaibigang matalik or yung kin kasi relative, parang ganun mga kasembreros, yung understanding, pangunawa. Pangunawa, understanding, magkadikit iyon mga kasembreros, inseparable po sila kasi if you have wisdom, you will have understanding, you will have knowledge, and you will have protection kung ano yung gagawin mga kasembreros. And ang verse natin na ito, no, Proverbs 7, 4 to 5 mga kasembreros, especially yung 4 mga kasembreros ay patungkol nga no sa wisdom and understanding na kung paano natin i-pursue no, paano natin kung maging diligent tayo mga kasembreros sa paghahanap at saka pag-seek mga kasembreros ng Panginoon at ang kanyang yung guard niya mga kasembreros sa protection sa atin against alluring temptation and immorality. So ilalayo tayo sa immorality mga ito mga kasembreros kasi ngayon prevailing talaga no, rampant kumbaga pa, at saka kahit saan na lang talaga ngayon yung immorality, mapa social media, yung simpleng mga magsi-shirtless, yung iba yung maikli yung shorts na mababae tapos sasayaw ng kung ano-ano.
So nandun parang natitrigger yung, sorry pa sa term, yung kalibugan ng mga tao, mga kaso, especially yung mga younger generation. Doon natitrigger kasi yung early pregnancy, yung maaga nagkakajowa ang mga kabataan ngayon. So ang tendency ay kung pa natatapos din, at saka naghihiwalay din sila, mga kasiners, because they're not driven by the word of God, they're not driven by spirituality, but driven by lust, mga kasambres. Yung gusto lang nilang sexual intercourse. So ganun lang, mga kasambres. And after how many years, nakita mo wala na, parang yung fleeting or temporary relationships, mga kasambres, yun ang nangingiral ngayon. So nakita natin sa mga artista, sa mga sikat na mga influencers, sa kahit na sa mga kapitbahay natin, or sa kahit na sino man dyan, mga kasambres. So nakakalungkot na reality, but we have to do our part. We have to we have to fulfill our role and responsibility sa society natin, sa community natin, sa pamilya natin as a whole, mga kasambreros. Kasi kapag wala tayong ginawa, wala tayong hindi tayo nagbasa ng Biblia, we don't learn, we don't study the Bible, ay yung next generation natin, mga kasos, mauulit at mauulit na lang din yung situation natin sa ngayon. So kung ang situation natin ngayon ay kunwari naglilingkod na lahat or mostly sa inyo Kristiyano na, parang may takot na sa Diyos, nangiral yung pag-ibig ng Diyos sa ating tahanan, so continue, ipagpatuloy natin yan. Pero kapag tayo po ay wala pang personal relationship, yung magulang natin, kapatid natin, asawa, anak, wala pa silang personal na relationship sa Panginoon, so matakot po tayo. That is why we have to do something. We have to spend time talaga sa pagbabasa ng Biblia, mga kasos. Ang Biblia, hindi lamang po yan binubuksan sa simbahan, ha, mas lalo na po sa tahanan natin, kasi doon tayo nakatira. We spend most of our lives, mga kasambreros, sa tahanan, hindi po sa simbahan, mga kasambreros. Sa simbahan, palakasan na lang yan, mga kasambreros, ng spiritual life natin. Nagkikita-kita sa mga kapatiran, nagkakamustahan. Pero more than that ay yung ating pamilya, mga kasambreros. So ang verse na ito ay naglalagay sa atin ng idea na we should cherish, protect, and nurture wisdom and understanding like a close family member by referring to them as a sister. Tapos yung matalik na kaibigan niya, mga kasambreros. So grabe, yung metaphor na ito ay nag-highlight ng malalim na connection at saka bond ba, yung dikit, mga kasambreros, na dapat tayo mag-strive para magkaroon po ng wisdom and understanding. So ang sabi dito na guard them closely, sa ibang version, mga kasambreros, and sabi dito, you are my sister, talagang sasabi dito na nagsasuggest sa atin ng wisdom at understanding ay napakahalagang treasures po, na tayo po ay ma-safeguarded, tayo po ay ma-protectionan from the corruption or from being losing, mga kasambreros. So you must ensure that the distractions or temptations do not derail our pursuit of wisdom and understanding, just as we would protect a loved one from harm or misfortune. So kagaya ng di ba, yung kapatid natin babae, yung kapatid natin lalaki, yung asawa natin, anak, magulang, and so on. So kagaya nun, we must protect also wisdom, mga kasambreros, kasi dito ko talaga na-experience ko talaga na kahit na sa gilid ka ng sapa, sa gilid ka ng highway, sa gilid ka ng kagubatan, sa gilid ka ng kasagingan, sa gilid ka ng mga kakahuyan, if you have wisdom, then God will direct you to a life that's parang hindi naman hayahay, pero parang iba kasi yung feeling, yung experience araw-araw, mga kasamaris, na you are guided and guarded and protected by the Word and by the Holy Spirit of God, mga kasamaris, at ang kanyang mga angels. So nagre-remind sa atin ito na yung verse na ito na Proverbs 7:4-5, mga kasambres, nagre-remind sa atin ng dapat i-pursue natin. Okay? It's not just a task, hindi lamang siya tungkulin na dapat ikumpletuhin natin sa isang araw. It's a lifelong journey, mga kasambres. Hindi lang siya isang araw, dalawang araw, isang taon, dalawang taon na responsibility or task, mga kasambres, but it's a lifelong, lifetime journey ito, mga kasambres. Dapat natin mahalin. Kung kaya papansin natin yung mga taong minamahal yung wisdom, mga kasambreros, pag nagsalita yan sila, pag binubuka nila yung kanilang
mga bunganga or bibig mga kasembreros ay nagkakaroon ng encouragement, nagkakaroon ng enlightenment. So parang ang sarap pakinggan ng mga taong may wisdom. So ask yourself, how are you fostering your relationship with wisdom and understanding in your life? Are you actively seeking opportunities to grow and knowledge and insight? How can you protect and nurture these qualities in your daily life, ensuring that they remain a guiding presence in your decisions and actions? So hayaan natin ang verse na ito ay mag-remind sa atin to prioritize the pursuit of wisdom and understanding talaga mga kasembreros. Napakahalaga po nito. So based talaga sa experience natin, and experience is our greatest teacher mga kasos, maliban of course kay Jesus Christ and His Word. So marami. So ang ating conclusion dito mga kasos, kailangan yakapin natin at gawin nating sister, gawin nating kapatid mga kasembreros, matalik na kaibigan, and relative ang wisdom mga kasembreros sa ating isipan, sa ating puso. Kasi kapag faithful tayo sa wisdom, hindi tayo iiwan mga kasos, parang ganun lang yun. Parang pag faithful tayo sa ating asawa, no, talagang mamahalin din niya tayo. So let be a guiding force, like a caring sister or a trusted kinswoman that shields and directs us in every step mga kasembreros. So ayun po. Alright, so napakaganda actually ng verse na ito mga kasembreros sa Proverbs. Actually lahat ng Proverbs, no, generally speaking ay napakaganda po. Tayo po ay lalagyan at bibigyan niya talaga. It's one way of pursuing, no? Ito yung isa sa mga steps mga kasembreros na pinupursue mga kasembreros natin at diligently seeking wisdom na sinasabi ng ating Panginoon. Alright, so naman po in the meantime nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, wisdom and understanding. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.